안녕하세요 여러분, 만나서 반갑습니다. And 저는 Jemarinida. And for today's video mga kachingudol ay tuturuan ko kayo kung ano yung step-by-step natin na ginawa nung tayo ay nag-aaral ng Korean language. Siyempre, ang unang step natin ay nag-search tayo sa YouTube, sa Facebook, kung ano yung unang step talaga para matuto tayo sa pagbabasa ng Korean language. Siyempre, ito yun mga kachinggo, may book ako dito na open ko na. Ito yung books ko na pinag-aralan sa school namin mga kachinko. Ito lang yung books ko at saka yung handouts ko. Ito lang. Maliit lang. Ito lang yung baon ko nung ako yung nag-exam sa DMW. Pero talagang babasahin mo ito lahat mga kachinko dahil nandito lahat talaga yung mga technique guide sa pag sagot ng exam. Dahil hindi mo malalaman mga kachinko na yung exam pala natin ay sobrang hirap na ngayon. Kasi wala na lang graph. Siguro may mga pictures pero kukuunti na lang. Sana ngayon mga kachinggo, maraming mga passers na naman na makakuha ng mataas na score. Kasi nung mga araw na ako yung nag-exam mga kachinggo, ang dami namin nung mga araw na yon, isang session na sa mga 40 siguro or 80. Pero yung pumasa lang doon mga kachinggo sa batchmate ko, isang room, 5 lang ang nakapasa. Kasama na ako doon. Okay, so ito yon ipapakita ko sa inyo mga chingodol kung ano yung mga unang pinag-aralan natin. Siyempre, yung unang pinag-aralan ay ito. Itong chaom, consonant, at saka maom yung vowels. Ito naman yung chaom mga kachingodol. Ito yung kanilang alphabet mga kachingodol. Dapat mong i-master Hangul, the Korean alphabet 1. So ito yon dapat i-master mo mga kachingo yung kanilang alphabet para marunong kang magsulat at magbasa ng mabilis. Siguro, sa unang step natin dyan mga kachingo ay ito, dapat alamin nyo kung ano ito na mga letter. Alamin nyo kung ano ito na mga letter mga kachingo. Dahil kung hindi nyo pa ito alam, hindi kayo makakasulat at hindi kayo makakaintindi ng isang words mga kachingo. At mga kachingo, ito ay KG, may kon kasi ito. Dalawang letter ito mga kachingo ito. KG, isulat natin. Dalawang letter yan mga kachingo at ito ay N, ito ay M, ito ay R, ito ay M, ito ay PB, tapos ito ay S, she, ito ay nang, GH, K, T, P, CH ito. Ito naman mga kachinggudol ay double key, double T, double P, double S, at saka double G. So, mahirap mga kachinggudol no dahil wala yung transitions kasi na sa English alphabet. So, dapat yung matutunan talaga na yung alphabet na yan mga kachinggo ay i-search muna ninyo sa YouTube. Yan yung consonant at saka vowels nila dito mga kachingudol, no? So at dito, nagpa-practice ako na magsulat dyan mga kachingudol, yung ito talaga yung format ng kanilang pagsusulat. Yung consonant ng nasa ibabaw, ang nasa baba naman is yung vowels. At saka yung nasa dito sa gitna, parang sa gitna mga kachingudol, vowel talaga yung nasa gitna. At ito yun, pinaka-basic lang mga kachingo, u, I, uy, uyu, and you. So, yan yung mga kachingudol. So, marami pa dyan mga kachingudol. Ayan, marami yan. So, ayun mga kachingudol, dapat nyong i-practice yung Korean alphabet talaga. Siguro mag-google kayo dyan ng isang week para ma-practice nyo yung paghanay ng mga alphabet niyan mga kachinggo. Dahil yung alphabet mga kachinggo may kasi yan rules. Basta hindi ko ma-explain sa inyo ng kasi hindi naman ako magaling sa Korean talaga. Nakakaintindi lang ako. Nakapagbasa, nakapagsulat ng Korean. Pero
Ang una niyo talagang i-study yung alphabet. Sunod yung numbers at saka magbasa na kayo ng mga dictionary form na words. Yun lang talaga. Yun ang pinaka-the best na learnings sa mga nagsisimula na mag-aral ng Korean language. Siguro yun lang siguro mga ka-Chingodol, no? At maraming salamat sa inyong panonood. Thank you!